Tropang Ilonggo. Please subscribe. Ayun, magandang araw po sa lahat nating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po no, sa inyong lahat. Welcome po kayo dito sa Tropang Ilonggo vlog mga kababayan. So ito po mga kababayan, kayo na lang hong manghusga kung ano po ang pinagsasabi ng BP na ito mga kababayan. Ko alam kung BP pa ba ito o ano kayang nasa isip nito mga kababayan. Bulag ba siya sa mga ginagawa ng gobyerno ngayon ni PBBM na siya ay nasa gobyerno din? Mga kababayan, kayo na lang humusga. Mga kababayan, ito ay paparinig ko sa inyo ang kanyang mga mensahe. Mga kababayan, ito, pakinggan niyo. Wala kayong maasahan sa gobyerno na ito. Hindi kayo nakahanap mag-promise ng 20 pesos, guys. Tulog din ata to si Inday nung kampanya mga kababayan eh. Hindi ba nga, magkasama kayo ni BBM noon? So isa lang masasabi ko dito, kung talagang meron kayong video na maipapakita na sabi ni BBM, pangako niya na maibaba ang presyo ng bigas, maniniwala ako sa inyo. Maniniwala ako sa Vice. Kita mo sa taong bayan na meron siyang pangako, hindi pangarap. No? Dahil ang sinabi ni PBBM nung kampanya, kasi nung panahon ako, ito dayo, yan, panahon pa yan ng kampanya na damit namin, no? Yan, uniform namin yan dati. So, panahon ng kampanya mga kababayan, ang laging sinasabi ni BBM, pangarap ko na maibaba ang presyo ng bigas. Iba ang pangako, iba yung pangarap. Tuloy natin. Na, alam niyang hindi pwede. Hindi nga. Huwag kayo umasa na magbabago ang buhay niyo. Gaganda ang Pilipinas. Paano pala mga kababayan? Bakit pa siya tumakbo na sa pagiging BP kung gano'n lang din naman pala ang paniniwala niya? Ayaw niya palang gumanda ang Pilipinas. Diba? Bakit pa siya nag-BP? Anong purpose niya? Bakit siya nag-BP? Kung ayaw niya naman palang pagandahin ang Pilipinas. Patulad na ginagawa ni PBBM ngayon na pagandahin ang Pilipinas. Na sana'y sinusuportahan niya ang presidente dahil siya ang pangalawang pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kung bakit sinabi niya yan? Naaasa pa kayo na gaganda ang Pilipinas? Nasa gobyerno siya, oh. Tatrabaho siya sa gobyerno. Sinasahuran siya ng taong bayan. Magtrabaho siya. Dahil sinasahuran siya ng taong bayan diyan. Hindi na magsasalita pa siya ng ganyan. Tulungan niya. Magtulungan sila. Magtulungan sila. Para maabot nila. Matulungan nila ang mga Pilipino. Na mapaunlad ang bansa natin. Hindi para magsalita ka ng ganyan. Porque galit ka lang sa presidente, salita ka ng ganyan. Kay Leni Robredo, hindi dati narinig yung ganyan. Diba? Bagko si Leni Robredo, kahit iniipit siya sa mga budget ni Duterte, pero, mga kababayan, ginagawa niya pa rin ang tungkulin niya as a BP. Hindi pa rin siya nagsasalita against the government kasi nagtatrabaho siya sa gobyerno. Bakit may mga tao pa rin nauuto itong BP natin, mga kababayan? Sa mga pananalita niya pa lang, wala ho tayong mararating sa kanya. Alam niyo kung bakit? Siya na mismo nagsabi. Diba? Nasa gobyerno siya, oh. Mga kababayan. Bakit hindi niya tulungan? Hindi sila magtulungan dyan. Imbis na magreklamo pa siya. Diba? Nagre-reklamo siya dahil hindi siya siguro na pagbigyan. Diba? Ni PBBM, kaya ganon. Diba? O, galit na galit sa ngayon kay PBBM, pero hilib ako sa ating Pangulo. Kahit kaliwat kanan ang pambabatikos niya, pagbabanta niya, wala. Ang isip ng Pangulo ay para sa mga mamamayang Pilipino, hindi para sa mga taong katulad po nila. Mag-isip. Ha? Ganyan dapat ang isang presidente mag-isip, mga kababayan. Iniisip ang kapakanan na lahat ng mga Pilipino, hindi pang sariling isip lang. Biruin nyo, ha? Ayaw niya palang umunlad yung bansa natin. Mga kababayan. Oh? Mag-isip kayo dun sa sinabi niya. Ha? Hindi daw uunlad ang bansa, huwag kayong umasa na magbago ang buhay ninyo. Nasa gobyerno siya, oh. Sinasahuran siya ng taong bayan, magtrabaho siya. Kung ayaw niya kay BBM, magtrabaho sa as a BP president
natin. Magtrabaho siya mga kababayan. Dahil siya ang pangalawang Pangulo. Gawin niya ang tungkulin niya para matulungan tayong mga Pilipino. Kung yun talaga yung goal niya ha, na para matulungan tayong mga Pilipino. Kung yun ang goal niya. Pero kung ang goal niya lang ay para lang mapagtakpan ang kalukuhan nila, hindi ho yun para sa mga Pilipino. Pang sariling sikap yun, mga kababayan. Pang sariling sikap yun. Hindi yun para sa Pilipino. Tandaan nyo mga kababayan yung sinabi niya. Ha? Walang mapapala sa gobyerno ito. Walang hindi magbabago ang buhay ng mga Pilipino. Mag-isip kayo mga kababayan sa mga sinabi niya. Ibig sabihin wala siyang pakialam. Nasa gobyerno siya, pangalawang Pangulo siya. Wala siyang pakialam sa ating lahat. Kasi kung may pakialam siya, nagtatrabaho siya, hindi niya na inintindi kung ano man ang sitwasyon nila ng presidente at ng vice, dapat hindi na nila inintindihan. Nagtatrabaho. Tingnan niyo si BBM. Inintindi niya pa ba ang BP natin? Ha? Hindi importante kay BBM ang BP. Ang importante sa kanya ay matulungan ang bansa natin at mapaunlad at matulungan ang mga kapwa Pilipino. Yan ang nasa puso ng Pangulo natin. Pero ang BP natin, anong pinagsasabi? Ha? Ito, tuloy natin. Dahil sa gobyerno na ito. Wala mga asa. Wala daw aasahan mga kababayan. Sige nga, mga kababayan. Ano ba ang nagawa ni BP ngayon? May nagawa na ba siya sa bansa natin? Na ipagmamalaki niya. Mga kababayan, meron na ba? Di ba nga nagkabuhol-buhol ang problema, lalo na sa DepEd. Nang iniwan niya, naglabasan lahat. Pati si Mary Grace Piatos, Nova, Oeshe, Tempura, nagsilabasan. Ano yan? Grocery store. Yun lang yun, ang punot dulo na yun eh. Kaya nagagalit sa mga kababayan dahil dyan sa mga nangyayari ngayon sa confidential fund na yan na inimbestigan ngayon ng Quadcom. Ngayon, sinisisin niya si PBBM. Ano namang kinalaman ni PBBM dyan? Ikaw nga gumastos niyan. Dapat ipaliwanag mo ng maayos sa taong bayan yan. Sabi nga ni PBBM, ipaliwanag mo sa taong bayan para tapos na. Wala nang problema. Kung alam mo kung saan mo kinastos, maipapaliwanag mo ng maayos. Kaya tumagal na ganyan mga kababayan dahil hindi nila maipapaliwanag. Ang mga isinampit nila na mga papilis sa kuha, yung mga resibo na isinampit nila sa kuha, kaduda-duda. Kaya tumagal yan. Diba? Yun lang yan eh. Pero kung mga kababayan, kung maipaliwanag ni BP yan, wala nang problema, tapos na ho yan. Diba? Tapos si BBM sisisihin niyo mga kababayan, grabe, ang lupit kayo Diba? Yun lang yun mga kababayan, sa lahat nating mga kababayan. Tingnan nyo naman kung ano ang pangarap niya sa atin. Ano ang pangarap niya sa bansa natin. Diba? Ayaw niya nga magbago ang Pilipinas, siya mismo nagsabi. Huwag kayong umasa na magbago ang Pilipinas. So, ibig sabihin yan mga kababayan, talagang kontra siya sa ginagawa ng ating Pangulo na paunlarin ng bansa. Ang gusto niya pala, ibaon tayo. Ibaon tayo mga kababayan at tuluyan na tayong bumagsak. Yan ang gusto ng BP. Diba? Ayaw niya na umunlad ang bansa natin. Biruin niyo yung binitawan niya mga salita, narinig niyo naman mga DBLS, diba? Kung anong sinabi niya. Ngayon, nag-rally kayo dyan sa EDSA. Patalsikin niyo si PBBM. Ngayon, sinabi niyo pa, kasalanan ni PBBM kung bakit kaunti lang kayo dyan sa EDSA. Wow, kapal na mga mukha ninyo. Sino ba naman kasi sasali sa inyo dyan? Mga kababayan. Nakikita na ng taong bayan. Wala namang ginagawa sa inyo si PBBM. Nagtatrabaho si PBBM para sa bayan, para sa mga Pilipino. Pati kayo na kumukontra kay BBM. Pero si PBBM, never natin na nagsalita against sa inyo. Pero kayo, kaliwat kanan ang batikos, kaliwat kanan ang banat. Wow, alupit nyo mga kababayan Tapos sasabihin nyo pa si PBBM ang dahilan. Wow, tindi nyo So ito, may paparinig ako sa inyo at panoorin nyo to. Ito yung mga kababayan natin na nabigyan ng titulo ng lupa
na sinasabi ni Vice President Sara Duterte na wala namang ginagawa si PBBM dito sa bansa. Hindi marunong mamuno. No? Walang pakinabang. O ito, pakinggan nyo to. Pakinggan nyo ha. Hindi ko kayo makausap sa dalawa. Okay, kayo tatlo na lang sasagot. Ma'am, ano po kasaya na hawak niyo na po ang titulo ng mga? Sobrang saya po. Mauna po si Mami. Sobrang laki po na tulong. Dami niya. Ano masasabi niyo po? Sabi, masaya. Ilang years po nyo inantay? Yung titulo na yan. Ilang years? Ilang years nyo? Ilang years? 73 ka na. Yung lupa, kailan nyo, ilang taon na yan na hindi natituluhan? Kay Lolo. Oh, ilang Kay years? Lolo pa po to. Kay Lolo. Teka, lolo pa yan? Opo, sa magulang pa po niya. Kasi magulang pa niya. Opo, tiyahin ko Tagal po na. patiyahin. Hala, ang tagal na yan. Opo. Ngayon lang natituluhan. Opo. Diba, grabe. Hindi na natin Libre na po bibilangin. ito. Libre na po ito. Libre na sa nanay ko. Walang bayad. Wala na po. Mami, kung Salamat ano po kayo. masasabi niyo? Sobrang thank you po kasi kahit wala na po yung nanay ko, ito po yung pinamana sa amin. So malaking tulong po ito kasi doon po kami kumukuha ng pinagkukunan ng pangailangan namin sa pang-araw-araw tulad ng pagsasaka, pagtatanim ng mga saging, niyong po at saka po kahit sari-sari pong gulay. So maraming salamat po kay Bongbong Marcos po sa pagbibigay po ng libre. Meron kasi nagtatanong na legit ba daw yung land title na yan? Opo, legit po talaga to. Ito po ay bali copy lang po to. Sa municipal po, nagkagaling. Okay. Oh, sige, tama. Puro Pero lang yan. legit po talaga. Legit yan. Opo, legit. Promise. I swear. swear. 100%. Oh, 100%. Ikaw naman natin. Ilapit nga yun, ma'am. Lapit. Lapit niyo, ma'am, lapit na. Picture na natin. Ayan, oh, titulo ko Yan, yan. yan, yan. Oh, di ba? Oh. Picture na natin. Picture. Ayan. Okay. Thank you so much po. Thank you, ma'am. Walang nagagawa para sa bansa. Ha? Di marunong. Wow. So ba talaga hindi marunong? Pero inyo yan. Kung gaano kalaking tulong, ilang taon, ilang years, ilang dekada, ang inantay nila para lang mapasa kanila yung lupa. Si PBBM lang ang nakagawa niyan. Na ngayon wala na silang babayaran utang nila sa kanilang mga lupa. Sasakahin na nila ang kanilang mga lupa na wala silang babayaran. Oh, hindi ba napakalaking bagay yan para sa kanila? Lifetime na nilang kikitaan na wala ho silang babayaran sa lupa nila. Hindi ba yan napakalaking bagay na magtatak sa puso ng mga Pilipino ang ginawa ng Pangulo natin? Hindi ba ninyo naisip niya kung gaano kalaking bagay yan para sa ating mga magsasaka ang ginawa ni PBBM? Tapos sasabihin nyo, walang nagagawa. Sabihin pa ni Basti, gumawa ng sarili niyang gawa para maipagmamalaki. Ayan o, hindi mo kasi kayang ipagmamalaki si PBBM kasi galit ka. Pero yung mga Pilipino na mga nabibigyan ngayon, tuwang-tuwa at sobrang mahal nila si PBBM dahil sa ginagawa niya. Ha? Biruin nyo. Lifetime na nila hindi mababayaran yung lupa. Nakuha na nila ang titulo ng lupa, mga kababayan. Mismo may certificate na nasa kanila na mismo. Ang patunay na kanilang lupa yan. Ngayon, baka sabihin nyo, fake news na naman. Kasi kayo mahilig sa fake news, mga DBS. No? Maraming salamat at magandang araw po. Thank you.